sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Witness protection request po ng mga diskaya. Hindi po nilagdaan ni Tito Soto. Ayan po ang unang epekto. Kita nyo naman, direkta na po. Nakita na po natin bakit siya Senate President. Pag-uusapan din po natin ito pong pahayag mula mismo sa presidente ng South Korea na pinatitigil na nila yung pagpopondo dito po sa mga proyekto ng mga bridge modular program ng ating pamahalaan. At ang katwiran po nila dito, ito po ay dahil sa tinatawag nating corruption. Hindi po sila tiyak na yung pera, no? Yung pong kanilang taxpayers money ng South Korea ay baka nakawin lang ng mga Pilipino. Iyan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, tayo po ay live na live ngayon sa mga magtatanong. Live po tayo. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, hindi ko po napanood yung debate sa Senado. Mamaya po, papanoorin ko. Ano ba pinag-usapan? Maganda yan pero ito po muna tayo. Bago ko panoorin, alam niyo naman, masyadong hectic. Hectic masyadong ating schedule. Okay. Unahin na po natin tong sa South Korea, no? Alam niyo po, may dalawa tayong matututunan dito sa South Korea, no? Una po, yung papel ng media. Yung totoo pong media, ito po ang hindi na natin nakikita rito sa Pilipinas. Mukhang ang mainstream media talaga rito ay ano na nga yung sinabi? Bayaran. Hindi naman natin masasabing nilalahat natin yan. Marami na pong patunay, no? Yan, lumabas na nga po yung eto pong mga si Vico Soto mismo nagsabi. Tapos, meron pong mga dating interview si Karen Davila na talagang inaaya siya o willing may magbayad sa kanya. Nakakapanghinayang kasi tignan nyo po yung mga mayayamang bansa, yung media po ay nakakatulong sa kanila para ma-preempt, no? Para po mapigilan yung gobyerno na sumabak sa hindi maganda. Okay? South Korean leader halts funding support for PH Bridges project over corruption concerns. Yan po, no? Ito nga yung sinasabi kanina ng aking partner na si Bisdak, no? Nag-post po tong presidente mismo ng South Korea sa Facebook na yun nga, no? Pinipigil na nila, tinatanggal na nila ng funding. Ayan. So, dito po, sinasabi po, South Korean President Lee Jae-myung has ordered an immediate halt to 700 billion Korean loan support with this government to a Philippine Bridges project over corruption concerns. Nakakatakot po to, no? Ito po sa Facebook ng presidente nila, we have ordered the immediate suspension of procedures regarding the project that was deemed faulty undertaking with potential for corruption. Grabe, no? Kasi pinoprotektahan din po nila. Ito po ang sabi ng presidente nila. The fact that as much as 700 billion won in taxpayers' money was spared from unnecessary waste. Pinapahalagan po nila yung taxpayers' money nila. Na alam nila na ito ay mapupunta lang po sa bulsa. Taxpayer ng South Korea, mga tao po sa South Korea, kaya po nila pinigilan, alam nila na ito ay mapupunta lang sa bulsa ng mga corrupt officials dito sa Pilipinas.
Kaya sila po, wala po silang pakialam kasi po alam ninyo, pag pinautang sa atin yan, no? Yung iba pong concern, yung walang pakialam na bansa, marunong naman kayo magbayad. Wala kaming pakialam kung anong gagawin nyo riyan. Hindi po, ito po South Korea, may pagpapahalaga po sa ipapautang. Ayaw nila yung pera nila, pera ng taong bayan nila, ay mapunta doon po sa mga corrupt official sa ibang bansa. Pero, ito po yung pero doon, no? Hindi po aaksyon ang Korean president na to kasi ang layo naman niya sa Pilipinas. Hindi naman po siya, hindi niya alam yung kalagayan. Nagpapasalamat po siya, no? Nagpapasalamat po siya dito po sa mga media, particular, ito pong Hankyoreh 21, no? Ito po yung media sa Korea na in-expose yung posibleng korupsyon na mangyayari sa pera ng kanilang bansa. At dahil po dyan, ibig sabihin, nakaharap niya si President Marcos eh. Si President Marcos, maganda na, nag-ano sila, para po to sa mga bridges sa Pilipinas. Pero kaya po napilitan na pigilin ng South Korean president dahil nilantad ng mga media doon sa South Korea, particular nga itong pangalan ng media outlet, anong tawag doon? Investigative journalism, no? Yung sa pamamagitan po ng investigative journalism, ito po, makikita po natin na in-expose ng media ng South Korea. Huwag niyong pautangin yung Pilipinas dahil yan, binubulsa lang ng mga corrupt officials nila. Pera ng taong bayan natin yan. Pera yan ng mamamayan ng South Korea. Galing po yan sa taxes. Hindi naman natin tinutulungan yung bansang mahirap. Alam niyo po, ang tingin nila sa atin, no? Yung pinapautang ng mga bansang mayayaman sa atin ay para umunlad yung mga Pilipinas, kaya nga sa infrastructure eh. Alam po nila yan eh. Pero dahil po sa ginawa ng Hankyoreh 21 report na ito, ay hindi na po pumayag yung Korean president. So, congratulations po sa ating presidente, si BBM. Biruin nyo, ikot po ng ikot ang ating mahal na Pangulo, no? Ayan, may picture pa po dito. Yung South Korean president at saka si BBM na tuwan-tuwa na binabasa yung mga numero na makukuha niya, makukuha ng gobyerno natin na pautang ng South Korea. Tuwan-tuwa, Ayan po si Mr. President natin na yan po yung binubunga ng pag-iikot ni BBM. Nakakakuha po tayo ng utang at ito pong mga utang na to ay mapupunta po sa bulsa ng mga kamag-anak incorporated at ng mga magnanakaw sa gobyerno. Congratulations po kay BBM kasi ginawa nyo na pong international ang corruption ng Pilipinas. No? Kilala na po tayo sa mundo na corrupt. Sa totoo lang po, yung pinsan po ninyo, meron na po yung bribery case sa Amerika mismo, di ba? Ngayon, siya pa yung may control. Magtataka po siguro yung ibang bayan eh. No? Siya pa po yung may control ng budget ng Pilipinas. Samantalang ang laki po ng kanyang kontrobersya sa bribing case niya na nabalita po yan sa Amerika. Yan. Kaya international na po na nakikita po, grabe ang corruption dito sa Pilipinas. Ang tanong nga ng mga marami, habang pinanunood yung sinunog ng mga taga-Nepal, yung kanilang parliament, kailan daw susunod ang Pilipinas? Alam niyo po, we are not advocating, no? Diyan sa mga, gusto po naming mag-rally tayo dahil nakakahiya na po yung bansa natin. Kalat na corrupt tayo, no?
sa ibang bansa, ang laki po ng diferensya. Kayo po mga OFW, magpapatunay po nito, no? Yung nakaraan pong administrasyon, proud na proud po ang mga Pilipino kahit sa ibang bansa. Ngayon po, alam ko po na kayo po ay nanliliit, na kayo po ay Pilipino ngayon dahil po sa gobyerno. Gobyerno po yan, proud na proud. Ang mga Pilipino sa lahat, sa buong mundo, dahil meron sila noon na presidenteng tulad ni Tatay Digong na talagang hinahabol tong mga drug lords, hinahabol yung mga corrupt officials. Tapos ngayon po, nakita nyo naman, no? Talagang nakakahiya po. Nakakahiya po. Ako po, naunawaan ko po kayo. Kami nga narito, nahihiya eh. Nabalita tayo, ayan, no? Pinost pa po ng presidente ng Korea yung picture nila ni President Marcos. Tapos sasabihin, titigil na namin yung pagpupondo dyan dahil napupunta lang sa korupsyon. Ice coffee, Tatay Badong, nakakainit na ng kaluluwa. Ayan. Thank you very much sa iyo, Pinay Pilipinas, THB 40. O Thailand Batchata yan. So maraming salamat. Dati po, source natin ng karangalan ng presidente. Nung nakaraang presidente, source po natin ng masyado tayong proud na proud. Pilipino kami. No? Sabi ng mga taga-ibang bansa, pwede bang mahiram ng presidente nyo, Pilipinas, kahit mga 1 buwan man lang para tumino kami rito? Ngayon po, nakakahiya po. Wala pong laman ng dyaryo ngayon kundi, kung hindi korupsyon at sangkatutak na korupsyon. Okay. Punta na po tayo sa ibang balita. Alam po ninyo, ito po, natutuwa po ako na yung si Marcoleta po, meron pong isang sikat na congressman din na nakilala nung panahon na sila po ay nakikipagbangayan dito sa natatandaan nyo, ABS-CBN franchise. No? Meron din po sumikat na, hindi rin siya kilala natin, meron din po sumikat na congressman, nakaidaran din halos ni Marcoleta. Sumikat din nung panahon ng franchise, di ba? Wala pong iba kundi si PD Barsaga. Di ba? PD ba ang pangalan? Basta Elpidio. Nakalimutan ko na eh. Na mayapa na po. Ayan po. Proud na proud, nakakatuwa po. Hindi. Chewin yata yan ni ninyo eh. Nakakatuwa po kasi yung anak niya ngayon, no? Dati pong member ng majority, dati pong kaalyado ni Martin Romualdez, at aminado po siya na binoto niya sa pagka-speaker si Martin Romualdez, no? Ay, eto pong anak ni Barsaga, si Kiko Barsaga, nanawagan po na dapat kung meron daw pong iimbestigahan na isang congressman ay walang iba kung hindi itong si Martin Romualdez. Tama po yan. Tama ba? Si Barsaga kasama, no? Tatlo yan sila eh. Na sumikat dyan eh. Si Remulla pa isa. Si Barsaga at saka to si Marcoleta. Ano po rin yan eh. Ewan ko kung sino mas matanda sa kanila ni Marcoleta. Halos kaidaran niya ni Marcoleta. No? Laging galit yan. Sa hearing, laging galit yan eh. Nakakatawa po yan. Kaya, proud na proud ako sa ano na yun, no? Sa dalawa. Yung isa na sumikat nung panahon niya, si Remulla, hindi tayo ganong proud. PD Barsaga. Okay. Yan po, nakaka-proud po kung ako po magkakaroon ng anak na ganyan, no? Na willing na sumalungat sa Speaker of the House na pinsan pa ng presidente, napakapangyarihan. Kahit wala pong mangyari, at least meron na pong dating majority na ngayon ay bumaliktad. Yung kaboboto, sila hindi katulad nila Toby Chanko, nung botohan, independent na kagad eh. Ito po, dating majority. Hindi na po matiis, no?
At nagpahayag po siya, sabi ni Tito Kiko Barsaga, kung meron pong isang congressman na dapat imbestigahan, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Alam nyo, totoo naman. Mapa Senado, mapa HOR, parang napaka-sacred cow nito ni Martin Romualdez. Buti pa nga si Saldi ko ngayon, talagang naituturo pa. Tinuro na yan ni Magalong na isa sa mga mastermind. Pero si Martin talagang hirap na hirap silang banggitin eh. No? Meski po yung Pangulo, nakakasama po ng loob. Na imbis po na kahit man lang salita, no? Sabihin niya man lang na kahit walang kamag-anak sa akin, kung ang lumabas sa investigasyon ay involve ang aking kamag-anak, kailangan po maparusahan. Dapat ganun eh. Di ba? Hindi. May name dropping pa eh. Baka name dropping lang yan. Malamang. Hindi po nila dinideny. Ito po maganda sa Diskaya eh. Yung mga sinabi po ng Diskaya, wala pong nagdi-deny. Alam niyo yung sinasabi nila ng anong ginawa lang sa kanila? Tinakot lang sila ron sa house eh. Alam mo ba na yung mga sinumpaang salaysay mo ay pwede kang makasuhan na ng plunder at habang buhay kang makukulong? Ganun eh. Hindi na po investigasyon, takutan na eh. Wala nga pinaamin eh. Di ba? Hindi po pinaamin, wala. Tinatakot siya na ang point ko lang dito, ang hirap pong i-deny na hindi totoo yung sinasabi ni Diskaya. Di ba? Mahirap pong i-deny kahit po sino eh. Kahit po si Martin, ang sabi ni Martin, yung mga gumagamit ng pangalan ko. Yung daw gumagamit ng pangalan niya, dapat daw managot. Pucha. Di pa panagutin nyo. Yun na nga eh. Kasi alam nyo po, kung pinagpatuloy nyo lang sana kay Marcoleta yan, dahil si Marcoleta mismo yung nagre-request ng flood control, ng bura-bura. Si Marcoleta mismo yung nagre-request ng protection dito po sa mga Diskaya. Papunta na po rin si Marcoleta eh. Pero yan po, pinabulaanan. Ito matindi Tingnan nyo po. Romualdez has no plans to resign. Sabi po. Dahil kahit po siya po ay nasa gitna ng kontrobersya, si Martin Romualdez, wala raw pong balak na mag-resign si Romualdez. Talaga namang yung pagmumukha mo, hindi talaga magre-resign niya. Sa kapal po ng kasuotan. Sa kapal po ng mga tela ng barong Tagalog, hindi naman po magre-resign yan. Pero eto po may nagulat, ang dami kong gulat po. Nakakagulat talaga to si Martin eh, no? 'Di ba, ang sinasabi na marami, napakawaldas. Kaya nga ang bansag sa kanya, 'di ba? Romualdas, no? Pero bagamat ganyan na ang kategorya niya, Romualdas na ang sabi sa kanya, hindi pa rin po nag-aawat eh. Patutunayan ko po sa inyo. Eto po. Romualdez has no plans to resign. Sabi, nakalagay po, spokes. So, ang ine-expect ko po na spokes na sinasabi rito ay ang spokes ng napakaganda na si Princess. Princess ang babaeng ito. Si Princess Abante. Di ba? Kasi siya yung spokes ng House of Representatives. Si Princess. Binasa natin, di ba? Siyempre, kinakailangan nating maunawaan eh. House Speaker Martin Romualdez has no plans to resign. His spokesperson said on Wednesday, dispelling rumors of leadership
change in lower chamber. Pinabulaanan niya po na siya magre-resign. Sabi na spokes niya. So, ang ini-imagine ko habang binabasa ko yung balita, si Princess. Pero pagbasa ko, Ace Barbers, hindi na po siya congressman. Spokes. Alam niyo po, maaring ito po, hindi po na nababaliwala lang po ng iba. Pero matalas ako dyan Ha? Ganyan masilip ako sa maliliit na bagay Ito po parang babaliwala spokesperson. Di ba may spokesperson ng House of Representatives? May spokesperson pa siyang sarili? Ang dami mo namang spokesperson. Alam mo Martin Romualdez, sa totoo lang po, Mr. Speaker, pangalan mo nga speaker Wala nga kami nabalitaan na yung mga former speaker ay may spokesperson. Ikaw, may spokesperson na yung House of Representatives, may spokesperson ka pa sarili. Ang tanong, magkano sweldo ng mga spokesperson mo? Ilang teacher ang pwedeng pagpalagay mo na, babaw naman ito ni Badong, pati ba yung mga speaker? Pati mga spokesperson, pakikialaman mo. Opo, dahil po pag official spokesperson po yan, pinasusweldo na naman natin yung mga yan. Para ano? Para si Martin hindi magsalita sa media? Napaka-spoiled naman. Ngayon lang po ako nakakita ng public official na bawal humarap sa media. Kinakailangan niya na sangkatutak na spokesperson. May personal pang spokesperson. May iba pa yung House of Representatives spokesperson. Ano yan? Bakit ang dami mong spokesperson? Pwede ba namin tanungin magkano pa sweldo nila? Baka ilang teacher na po ang pwedeng ma-hire ng mga spokesperson mo. Wala akong natatandaan na Speaker of the House na may spokesperson. Ito po, dala-dalawa pa. Baka mangyari may spokesperson sa kalahating katawan at meron pang sa kalahating katawan. Ang problema, pag nag-away pa yung mga spokesperson, daig nyo pa yung presidente. Tapos, ang sasabihin nyo, Mr. Speaker, wala kayong, hindi kayo gumagastos ng pera ng pamahalaan. Sa spokesperson pa lang, kahit sabihin mo ng mababaw yan, yung pinupuna ko. Pero, ano pong pinahihiwatig niyan? Ayaw ko sumagot sa mga press people na ang babantot. Ayaw kong humarap dyan sa mga yan. Ikaw na lang, Barbers. Masyadong arrogante ang datingan. Dito lang ako harap sa mga congressman kasi malayo ako sa kanila. Baka mabugahan ako ng mga... Wala pong makakaisip niyan kasi hindi na... Ako po, nakikita ko yun, sobra naman. Meron ka ng Princess Abante, meron ka pang Ace Barbers. Ilang bang beses, ano bang mga sasabihin mo na hindi mo masabi? Pagpapakita. Nilalabanan nga natin yung luho. Galit na galit nga yung mga tao sa luho. Ikaw, may spokesperson ka, hindi lang isa, dalawa pa. Speaker ka nga Ang pangalan mo nga, ang title mo nga speaker, dapat nga ikaw Si Joe De Venecia, wala akong nakita spokesperson. Sino pa mga pumalit? Sila Alvarez, lahat po ng mga, ikaw lang ang kaisa-isa. Dalawa pa. Natatakot ba kayong mahingahan ng mga reporter? Yung Senate President ba may spokesperson? Vice President isa lang ang spokesperson. Kayo, dalawa. Ang tindi. Alam niyo yung nagpapakita ka ng karangyaan.
Punta na po tayo. Na ano ko lang po, nasilip ko lang. Bakit may dalawa kang spokes? Hindi naman po mura yan. Palagay nyo na po na ang katumbas lang ng mga spokes nyo, 10 teacher. Biruin mo, 20 teacher sana na-hire kung wala kang spokes. Simple lang po yun. Pero ganun po tayo magkwenta. Direktahin na natin. Kulang na kulang tayo ng teacher. Ikaw may dalawa kang spokes. Baka hindi lang po 300,000 per month yan. Papayag ba yan dating congressman magiging spokes? Ibig sabihin ayaw kong humarap sa kanila. Ace Barbers, ikaw na lang. O Princess, ikaw humarap. Yung arrogance sa kabila ng lahat. Naghihirap ang mga Pilipino. Hirap na hirap yung tayong makakuha ng foreign investors. At dahil sa nakawan, mag-i-invest na, nangayaw pa. Tingnan nyo po yung media natin. Paano po nila yan dinadala? Pagkakaiba ng media ng mayayamang bansa, concerned sila. Ayaw nila kaya nila in-expose ang corruption sa Pilipinas at nagpasalamat yung presidente ng South Korea dun sa nag-expose na media. Maraming salamat sa iyo kasi inimbestigahan nyo na hindi karapat dapat suportahan tong Pilipinas, baka nakawin lang yung taxpayer natin. Yung taxpayer po natin, pera po ng taxpayer, baka nakawin lang ng politiko ng iba. Ang pangit po nun. Sa society po na may mga hiya, sa society po na mahiyain po yung mga tao sa katiwalian, nakakahiya po. Kung Koreano nga, hiyang-hiya sila na mapabalita na nagnakaw sila ng pera. Yung pang ipananakaw nila. Yung pera ng Koreano, ipananakaw sa mga politiko sa Pilipinas. Nakakahiya. Okay. Ano yung media natin? Ang media po natin, taga-takip. Tignan po ninyo mga balita. Nabisto na Korea, ayaw na tayong supportan. Tignan nyo po headline ng Philippine Star. Philippines stop seeking South Korean funding for bridge project in 2024. Tayo pa raw ang tumigil. Ayaw na namin kayo. Ito pa isa. Ano naman to? Sa politiko. Buy Korea, hello France. PH switches up 28 billion bridge project funding. Binabalita nila para pagtakpan na nireject tayo ng Korea. Yung funding natin, nireject ng Korea dahil sa korupsyon, pinagtatakpan ng mga media natin. Nakuha niyo yung pagkakaiba ng media natin at media nila? Yung media nila, in-expose sa buong Korea na yung taxpayers' money, mapupunta lang yan sa bulsa ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Kaya tumugon yung presidente. Maraming salamat sa pag-expose ninyo. Ititigil ko na. Dito po sa media natin, para hindi mapahiya yung presidente. Naglabas sila ngayon, sabi, South Korea, tinigil na raw natin. Ito po, yung pamagat ng Philippine Star. Philippines stop seeking South Korean funding for bridge project in 2024. Officials. Nauna pa tayo ng tumigil ng paghingi ng pondo sa South Korea. Ayon sa media natin. Wala nga nagpupondo sa atin. Tayo talaga. Namili tayo. France ang pinili natin kaysa Korea. Utot nyo. Tinitwist nyo pa. Buy Korea, hello France. PH switches up 28 billion bridge funding. Tayo daw yung umayaw sa Korea. Pinalalabas nila, hindi Korea ang umayaw sa atin na magpondo sa atin. Pilipinas ang umayaw sa Korea. Anyaman natin? Talaga? Bakit pumupunta si BBM sa Korea?
Bakit siya nagpunta ron? Ang tugon natin, ang tugon ng media natin, pagtakpan tayo para hindi nakakahiya. Nakakahiya po. Lahat po. Nakikipag-usap nga tayo sa Cambodia eh. Alam niyo yung Cambodia? Pumupunta nga tayo sa mga bansang mahihirap pa sa atin eh. Para makapag-uwi man lang ng mga... Tapos sasabihin nyo, tinanggihan natin ang pautang ng Korea. Diyos ko. Tindi, no? Kaya natin tinanggihan dahil France na yung magpopondo. Hindi po ako naniniwala. Kaya yung dito sa atin, sa kanila, pinupuri ng presidente yung media. Dahil sa media, nalantad yung katiwalian sa Pilipinas, hindi na tayo popondohan. Dito naman sa atin, may maniniwala sa inyo, tumanggi tayo sa magpopondo. Ayaw namin dyan sa Korea, dito na kami sa France. In the first place, hindi naman natin kaaway ang Korea. Hanap nga tayo ng hanap na magpopondo ng mga project natin, tapos tatanggi tayo. Huwag ganun, media. Huwag ganun, obeyos na obeyos kayo eh. Pinaiikot nyo pa kami. Punta na po tayo rito sa mga diskaya. Alam nyo po, nakakasama po ng loob. No? Ito po. Sabi po rito, hindi nilagdaan. Ito po balita sa News 5. Hindi nilagdaan ni Tito Sotto ang request ng mga diskaya para dito sa witness protection request. Grabe, no? Alam niyo po yung binulgar. At ito pong request ay pinirmahan po ni Rodante Marcoleta. So, pinasa po sa Senate President na abutan po ng pagpapalit ng Senate Presidency. Hindi ngayon pinirmahan yung request. Request pa lang po to. No? Proteksyonan nyo naman yung witness. Ano po ang pinahiwatig ng hindi pagpirma ni Tito Sotto? Basahin muna natin kung ano po ang katwiran ni Tito Sotto, bakit hindi siya pumirma. Okay. Hindi nilagdaan ni Senate President Tito Sotto ang request ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senate Rodante Marcoleta para ilagay ang mag-asawang Sara at Carly Diskaya sa Witness Protection Program. Hiniling ito ni Marcoleta para sa kaligtasan at seguridad ng mag-asawa. Kasunod ng kanilang testimonya sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ito po ang pahayag ni Tito Sotto. Hindi naman pwedeng makakuha sila ng proteksyon. Tignan niyo po yung wordings ha. Hindi naman pwedeng makakuha sila ng proteksyon. Grabe. Tuloy natin. Alam mo, bago natin tuloy. Alam mo, Tito Sotto, pati kriminal, binibigyan natin ng proteksyon kung hindi mo pa alam. Pati kriminal. Pati napatunayan na kriminal sa ibang bansa. Bibitayin na. Ibig sabihin, napatunayan ka na nagkasala. Tutulungan pa rin natin dahil siya ay Pilipino. Ngayon lang ako nakarinig na Senate President nang sinasabi, hindi naman pwedeng makakuha sila ng proteksyon. Poproteksyonan mo pa rin yung kriminal na naroon na sa death row sa ibang bansa dahil siya ay Pilipino. Napatunayang nagkasala. In fact, bibitayin na. Poproteksyonan pa rin yan ng bansang Pilipinas. Tapos sasabihin mo, hindi naman pwedeng makakuha sila ng proteksyon. Tuloy natin. Hindi naman pwedeng makakuha sila ng proteksyon ng gobyerno, pero ang dami nilang nakuhang pera ng bayan. Porket maraming nakuha, o palagay na natin, ang inaakusahan mo sa kanila, kriminal sila.
Criminal kasi yan, kaya hindi dapat protektahan. Ano po yung pinahiwatig nito? Lahat ng, para saan po yung magsumbong sa Pangulo? In the first place. Bakit kayo may programang magsumbong sa Pangulo? Para yung magsusumbong, kung magsusumbong ka, ikaw na ang uusigin. Yan po pinahihiwatig eh. Lahat ng magsasabi ng katiwalian ng mga pinoproteksyonan namin, uusigin namin kayo. Tuloy natin. Ang kailangan para maging state witness ka, ibalik mo ang ninakaw mo. Magsabi ka ng totoo, paliwanag ni Soto. Sa tingin mo, nagsisinungaling. Ibig mo sabihin, Soto, ikaw na nag-judge sa mga diskaya. Tinaya nila ang buhay nila. No? Sinasabi nila. Ngayon, naunawaan ko na bakit ka niligay na Senate President. Una, ine-expose na ng mga diskaya. No? Hindi nyo na nagugustuhan. Hindi na nagugustuhan ng Malacanang at ng mga mas mataas pa sa Malacanang. Yung tinatakbo ng Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Kinakailangan ng matapos. Kasi kung si Marcoleta masusunod, poproteksyonan niya yung mga diskaya. Alam nga naman, tablahin mo si Marcoleta, di ba? Papalagang ka niyan. Para saan pa na ginawa niyo akong chairman? Yung mga witness ko na kumakanta dito, nagsasabi ng totoo, hindi natin mapoproteksyonan. Napakasama po ng mensaheng inihatid niyan, Senate President Tito Soto. Ang pinahiwatig niyan, pag kayo, nagbulgar kayo ng mga malalaking tao, hindi namin kayo poproteksyonan. Ang sama po. Ang sama po ng dating. Okay lang na makatay si mga mag-asawang diskaya. Hindi naman po sa pagano, no? Ano kaya kung makatay sila? Matutuwa ka, Tito Soto, kasi hindi mo prinoteksyonan? Sasabihin mo pa rin, magnanakaw kasi sila. Ganun ba? Humingi sa iyo ng proteksyon. In-endorse ng dating yung nanawagan sa kanila na magtapat. Biruin mo yun, kayo na nanawagan eh. Nag-imbestiga kayo. Gusto nyo magtapat yung mga witness. Bilang ganti sa pagtatapat nila, hindi naman sila nagsabi na, absuelto nyo po kami. Proteksyonan nyo naman kami habang kami ay witness ninyo. Proteksyonan nyo naman kami habang kumakanta kami at nagbabanggit kami ng mga hindi kayang banggitin ng mga tao before. Yang pong si Martin at saka si Saldico, binanggit na po ng Vice President. Kino-corroborate po ng mga diskaya yung power ng dalawa. Sabi ng Vice President natin, sila may control ng budget. Napatunayan po yan nitong lahat ng mga diskaya lalo na. Kasi sila direkta eh. Bilang ganti, ano po ang pinahiwatig? Dapat, pag inimbitahan ka sa Senado at sa House of Representatives, dapat alamin mo kung anong gusto ng mga senador at mga House of Representatives na sabihin mo. Huwag ka magsabi ng totoo. Kung hindi ka nila po proteksyonan. Nagtiwala po ang mga diskaya kay Marcoleta na parehas. Kaya ang ginawa ninyo, tinanggal ninyo si Marcoleta para hindi na parehas. Yun lang, ano bang kasalungat ng parehas? Hindi parehas. Hindi ba talaga qualified si Diskaya? Tignan niyo po anong sabi ni Mayor Magalong ngayon. Si Al Capone nga, ang pangunahing testigo kay Al Capone, kriminal din. Kung kriminal man sila Diskaya, hindi siya disqualified na maging state witness dahil siya ay kriminal. In fact, kung totoo at naniniwala ang Estado na ang mga Diskaya ay totoong kriminal, totoo sila na imposible naman makakuha sila.
Imaginein po ninyo. Ang dami nila nakukuhang kontrata. Naisip po ba ng mga nagsasabi na hindi totoo yung sinasabi nila na imposibleng makuha nila yan nang sila lang? Kahit po sinong tanungin ninyong yung hindi bias na Pilipino, hindi maka Duterte, hindi maka Marcos, sasabihin sa inyo na naniniwala sila kay Diskaya kaysa kay Martin at Saldico. Pare-parehong pare-parehong bilyonaryo yan. Masama po to. Tama po yun eh. Yung kriminal, yung sabi si Al Capone, yung pangalawa yata sa kanya, yung naging testigo laban sa kanya. Kaya credible dahil kasama to sa sindikato eh. Nakakuha mo pa rin. Nakakuha mo pa rin banata si Marcoleta ka. Sa usapin po ni Jinggoy at saka sagutin lang natin. Sa usapin po ni Jinggoy at saka ni Villanueva, kailangan po nila i-prove na wala talaga silang kasalanan. Pareho lang po yan. Bakit natin sasaluin? Kaano-ano ba natin yung mga yan? Hindi lang, magnanakaw po ang kalaban natin, hindi po congressman. Kahit congressman ka, kung hindi ka naman magnanakaw, hindi ka namin kalaban. Kung may senador din na magnanakaw, di kalaban din. Ayun naman. Yan lang po ang ating